Gandang araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So makikita nyo, marami tayong mga gym equipment dito sa loob ng fabrication natin at may mga gamit din tayo dun sa labas. So yung proof of completion natin, yung mga gamit sa labas. Pero next time, ipo-proof of completion natin yung kay Sir Pasco ng Bacolod. So anyway, from time to time, nakakakuha tayo ng mga PM, mga comment doon sa mga YouTube natin at saka sa Facebook. So, may isang nagtanong sa atin. Sa tingin ko, first time nila na nakita yung YouTube channel natin at saka yung Facebook page. So, shoutout kay Sir Robert. So, si Sir Robert, tinanong niya tayo, nagka-canvas siya. Okay. So, tama yon Sir Robert. Tama yon na mag-canvas kayo kasi hindi mo ma-appreciate kung ano yung kayang i-offer ng isang company, kung napabuti ka ba doon, napaganda ba yung nakuha mong benepisyo doon kumpara sa iba. Kasi pag di ka nag-canvas, hindi mo malalaman yon. So anyway, ang tanong niya sa atin is, bakit siya bibili sa Gym Depot? So ano yung pinagkaiba ni Gym Depot sa ibang kumpanya, ibang fabricator? So doon sa mga legit na mga fabricator, so, lahat naman yan, makakakuha ka ng mga quality gym equipment, makakakuha ka ng mga mura na equipment. So, ipagpalagay mo na pare-pareho na kami na may quality na gym equipment. Pero definitely sa presyo magkakaiba yan. Kaya maganda na ma-canvas nyo yan. Kasi definitely sa presyo magkakaiba-iba kami. So, yung sa akin, sinagot ko si Sir Robert, bakit sa Gym Depot? Kasi yung number one na reason sa Gym Depot is, una, 15 years na po kami sa business. So, isa kami sa pinakamatagal ng mga gym equipment fabricator sa Pilipinas. May mga nauna, pero ilan doon nagsara na. So, sa amin, 15 years na po kami sa business. So, kahit natutulog yung mga tao ko, alam na po nila yan. Dati nga may mga drawing pa kami para pagsusundan ng mga tao. Ngayon, yung mga tao ko, wala na ibang ginagawa yan kundi gym equipment lang. So, hindi kami gumagawa ng mga gate, hindi kami gumagawa ng bubong. So, ito, puro gym equipment. So, sa araw-araw talaga na ipapasok nila, ito yung gagawin nila. So, ano yung kagandahan nun? Ang kagandahan nun, nai-eliminate natin yung room for error. Kasi, sa ibang gym equipment fabricator, gagawa lang sila ng equipment pag may order sa kanila. So kung walang order doon, tetenga yung tao nila. So ang problema doon, pag tumenga yung welder nila, hindi yan para mag-antay ng susunod na order. Malamang yan, maghahanap ng ibang trabaho, ibang kontrata. So by that time na may order na doon sa fabricator, wala na silang tao, ang gagawa noon, mga baguhan. So every time ako, experience ko yan, nung baguhan pa kami, way back 2008, ang dami namin trial and error. Kasi nagkakamali eh. Pero pag yung mga tauhan mo, is matatagal na sa'yo, definitely yung room for error, maliit na lang. So, since 2008 pa ho kami. So, bukod dun sa na-master na ng mga tao ko, yung mga gym equipment, hindi po kami tatagal dito kung di kami napapagkatiwalaan at hindi kami gumagawa ng mabuti. So, ibig sabihin, may ginagawa kami mabuti, bakit hanggang ngayon, tumatagal pa kami. So, yun yung number one namin, 2008 pa kami, so 15 years na kami in service. Tapos, kumpara doon sa mga ibang fabricator, legit, pinag-usapan natin. So, ibang mga fabricator, ang mga kakompetensya ko, 50 to 75% down payment yung hinihingi na down payment. So, napakalaking pera nito. Parang napakalaking pera nito para ipagkatiwala mo sa isang tao na sa internet mo lang nakita. So, let's say, kagaya itong equipment na to. So ito, nagkakalaga na 600,000 mahigit to kasi may mga treadmill pa to lahat, may mga gamit sa labas. So aabot na 600,000 pesos. So isipin mo, kung magda-down payment ako sa fabricator, 300,000 pesos. Yung ibibigay ko sa isang tao na nakilala ko lang sa internet. Diba? Parang nakakatakot yun kasi pinaghirapan ko yung pera na yun. At sa panahon ngayon, hindi ka na kailangan maghanap kung saan-saan. Madaling makakita ng mga scammer. Bubuksan mo lang internet mo, bubukas mo lang social media mo, nagkalat ang scammer. So hindi mo alam kung scammer kausap mo. Pero sa Gym Depot, kami lang ang fabricator
na ang hinihingi ay 20,000 pesos. Hindi 20%, 20,000 pesos as down payment. Regardless to kung umabot ka pa ng 1,000,000 yung order mo. So, ganoon kami katiwala sa tao na magpapagawa sa amin at ganoon kami katiwala na quality gym equipment yung gamit namin. Bakit? Isa sa mga reason bakit tumatanggap ng 50% yung mga ibang fabricator kasi once na nagawa, syempre gagamitin nila yung pang-ikot. Pero once na magawa na nila yan at tinipid nila sa mga gamit, sa equipment, kasi syempre nakuha mo na yung kalahati, kailangan mo lang, baka mag-asos mo na rin yung kita mo eh. So may possibility na tipirin. Totoo yun, may posibilidad na tipirin kasi pagkakuha na pera, yung iba dyan pwede maghahama na, kumita ako 10,000 dyan, kunin ko na, gastusin ko na. Tapos tatapusin niya to nang wala na siyang kikitain kasi kinuha na niya eh. So pwedeng tipirin niya. So pag tinipid niya, doon ngayon lalabas yung problema kasi papaano sa pagtitipid na yon pumalpak bago pa i-deliver, di ba? So ngayon, wala nang choice yung kliyente kung hindi bayaran yung balanse para makuha niya na yung gamit kasi kalahati na naibigay ko eh, di ba? So ngayon, parang na-hostage yung kliyente na wala na akong choice. Kung may palpak yan, kukunin ko na yan. Kasi bayad na ako kalahati, di ba? Kung namuhunan ka ng 300,000 pesos or 50% ng costing mo at may reklamo ka at hindi i-deliver ng fabricator to, lugi ka. Pero hindi sa akin. Kung halagang 20,000 pesos at nakita mo na pangit yung pagkagawa, yung mga quality ng mga welding, yung kapal ng bakal, kung nakita mo na palpak yung gawa ko, siguro kaya mo isakripisyo yung 20,000 kaysa malugi ka na 600,000 pesos. Kasi tandaan mo, pang matagal mong puhunan to. So, pang matagal mong kasama yan. So, kung meron kang kinaasaran doon sa pagka-deliver sa iyo ng gamit na yan, habang nakikita mo yung equipment na yan, asar talo ka. Kaya bakit mo kukunin yan kung sa tingin mo, hindi karapat-dapat sa'yo? So kung kami, 20,000 lang ang down payment namin, hindi ka manghihinayang. Pero kami, yun yung paraan namin para ma-encourage yung mga tao na magtiwala sa amin. Kumbaga, kami ang magtitiwala sa'yo kasi gagawin namin tong produkto na to nang mamumuhunan kami ng 100,000. Samantalang sa inyo, 20,000 lang ang puhunan nyo. Mamumuhunan kami kasi may tiwala kami sa gawa namin. Kasi babayaran mo lang ako nung balanse mo pag na-inspect mo na to. Siyempre, pupunta ka rito. Kung may panahon ka, malapit ka, pupunta ka rito para inspekto. Siyempre, laki ng perang gagastusin mo di ba? So, kagaya nung kliyente natin, nalimutan ko kung ano first name ni Sir Pasco, yun yung ano niya FB name niya. Pero pag sa proof of completion, sir, kukumpletin natin name mo. Nakadalawang beses siyang pumunta rito. Every now and then, chinecheck niya. Kasi nga, ang laking pera yung pupuhunan niya eh. So, dapat, ano mo yan, ma-double check mo lahat yan. So, ganun ang ginawa niya. Kasi, pagka malaking pera, o pinaghirapan mo, regardless kay malaki, kay maliit, pinaghirapan mo yan eh. So, kailangan makasigurado ka. Babayaran mo lang ako. It's either pumunta ka rito para ma-inspect to, or ma-proof of completion ko. Katulad niya, kasi sa Bacolod sila, baka mahirapan lang sila pumunta rito. At alam niya yung kulay na ni-request niya. So alam niya kanya to. Kasi mahirap naman magpakulay ng mga gym equipment tapos hindi ko i-deliver, di ba? So kung hindi mo mapupuntahan, makikita mo yung proof of completion ko, iisa-isahin ko yan, alam mo na kumpleto na to bago mo ko bayaran. So ganun kami katiwala sa mga kliyente namin. Pero as a matter of fact, baligtad dito kay Sir Pasco. Kasi ito, nag-down payment ng 20,000 pesos. Way back, mga 6 months ago. 6 months ago. Kasi pinaplano na niya yung kanyang pagbubukas this February or this January 2024. Pero, ang ginawa niya, hinulugulugan niya ako. So, baligtad. So, nagtiwala siya sa akin na babayaran na to dahan-dahan nang hindi paggawa. As a matter of fact, ngayon, halos wala na akong kukunin sa kanyang pera. Kasi binuo niya na ng binuo. So salamat doon sa mga kliyente kagaya ni Sir kasi malaking bagay sa amin yung tiwala kasi the mere fact na humihingi kami ng 20,000 pesos lamang na down payment, ibig sabihin nun, sinasabi namin magtiwala kayo sa amin.
Pero kung babayaran mo ako ng halos 100% na, sobrang pagtitiwala talaga yung binigay nyo sa amin. So nakaka-proud yung ganun. So yun yung number 2 na reason bakit Gym Depot. Kasi 20,000 lang yung nire-require namin na down payment. Number 3, ito. So number 3 na reason, kita nyo lagi ka tayong nag-video dito sa fabrication natin. So paiba-iba yung mga proof of completion natin. So nakikita nyo na may existing kami na gym equipment fabrication. So nakikita nyo na warehouse to. Actually, itong nakikita nyo, part lang ng warehouse to. Sa labas, may mga sections pa to na may mga kwarto na saan ginagawa yung fabrication namin. So bakit? Kasi ibig sabihin, alam nyo kung saan kami pupuntahan. Itong laki na to, hindi, kasi kung walang pwesto, yung fabricator nyo, or parang maliit na pwesto lang, katatakutan mo to kasi pag may ginawang kalokohan, yung fabricator na yun, which is ang dami nun may mga, natatandaan ko si Juan de la Cruz, classic. I-type nyo sa Facebook yan, sa mga pages, kaya nga hindi totoong pangalan. It's either Juan de la Cruz ang ginamit na pangalan niyan or Joanna de la Cruz. Number 1 yan na scammer ng gym equipment fabrication. Dati sa Bulacan yan. Ngayon, nabaltaan ko na sa Bataan na. Kung ang fabricator mo may capacity na lumipat from one place to another, doon ka matakot. Kasi once naman loko yan, hindi mo na mahahabol. Mahihirapan ka nang habulin niya sa ibang lugar. Di katulad yung sa amin. Napakahirap bunutin nitong tong warehouse na to para ilipat sa iba. So, isa sa mga dapat nyo tignan dyan is yung fabrication itself, yung pwesto. Pangalawa, kailangan, mandatory sa akin yun, kailangan may sariling gym business yung fabricator nyo. So, kung nanonood kayo sa mga videos ko, makikita nyo yung Gym Republic. So, may pagmamalaki natin na yung Gym Republic is isa sa pinakamalaki na gym dito sa Luzon. Nasa 1,200 square meters yun. Again, napakahirap bunutin yun. Napakahirap ilipat yun. Kunyari, nanloko ako, napakahirap ilipat nun. Pero ito yun. Ito yung hindi lang sa panloloko, yung kailangan na may basihan ka na may gym, yung fabricator mo. Kaya gusto mo na may gym yung fabricator mo kasi naniniwala yung gym equipment fabricator na magandang business, ang gym business. Kung wala siyang sariling gym, ibig sabihin, naniniwala siya na ang magandang business is gym equipment fabrication lang. Period. Kasi bakit ako mag-gym? Mukhang di naman kikita yan eh. Pero mas kikita ako pagka gumawa ng gym equipment. Di ba? So yun. Yung mentality mismo ng fabricator, hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala doon sa sarili niyang gawa. Di ba? So, kung proud ka na fabricator, dapat proud ka na gamitin mo itong mga equipment na to at alam mo na yung negosyo na ibinibenta mo sa ibang tao, pinaniniwalaan mo na negosyong kikita din para sa iba. Hindi lang para sa'yo. So kung walang sariling gym, yung fabricator, no talaga. Pero ito yung pangatlong reason, bakit kailangan mong masiguradong may gym business ang fabricator mo. Kasi ito ay nangyari sa akin mismo. So, yung si Jojit, yun, inisip ko. Si Jojit ng Arpapa sa Manila, yan yung fabricator na nanloko sa akin. Kaya ako napunta sa ganitong business. Okay? So si Jojit, nag-down payment ako, 50%, hindi ko na nakuha. Way back 2008, hindi ko na nakuha yung pera ko. At para kaming blockbuster na pila doon sa bahay niya, kasi hindi lang ako ang niloko niya, ang dami namin nakapila. Di ba? Okay. Kaya ako nabanggit to kasi si Jojit walang gym. Pero dati, meron siyang gym. Kilala si Jojit dyan sa lugar na yan, sa may Caloocan, sa Santa Cruz area. Way back 2000, kilala yung tao. Dahil magaling gumawa ng equipment eh. Pero dumating ng loko. So ngayon, dati siyang may gym, pero nawala na kasi, ang nangyayari, pag may niloloko si Jojit noon, ang ginagawa ng kliyente,
binubunot yung mga gym equipment ni Jojit. So, pag hindi siya nakadeliver, pwera saan kinukuha ng ng kliyenteng niloko niya yung mga gym equipment niya. So, kung merong isang fabricator kang pinuntahan at walang sariling gym, kabahan ka na. Kasi baka itong fabricator na may mga naloko na pagka hindi siya nakadeliver, kinukuha yung mga gym equipment niya sa kanyang gym business. Kaya ngayon, si fabricator hindi na nagtayo ng sariling gym business. Di ba? So, yun yung nakakatakot doon. Kasi, parang mga tell signs to na pwedeng manloko. Hindi ko sinabing manloloko, pero pwede. Kagaya nga si Juan de la Cruz or Joan de la Cruz. Perfect example yan. Walang sariling gym yan. Kaya kaya di rin ako matatakot na na magbanggit ang mga pangalan niya kasi hindi nga nila totoong pangalan yun eh. Hindi nga nila totoong pangalan niya. Pero, okay, first name. Kabahan ka na, Joseph. First name. So, wala naman tayo binubuo. Joseph ang first name niya. So, kung may mapapagtanungan ka at yan yung pangalan, i-double check mo talaga. Otherwise, baka pagsisihan mo to. So, tatlo na yung nabanggit ko na reason. May sarili kaming gym business na may pagmamalaki. Actually, mag-e-expand pa tayo ngayon. So, wait nyo yung development ng Gym Republic sa expansion. So, number 4 na reason. Mababa yung presyo namin kumpara sa iba. Yun yung sabi ko sa'yo, maaaring lahat kami quality, pero sinisigurado ko sa inyo, sa Gym Depot, makakasigurado ko na mura ang presyo. Bakit? Papaliwanag ko. Halos lahat ng gym equipment fabricator at gym equipment importer, lahat halos yan may ahente, may manager, sales manager, sales agent, na sinuswelduhan nila. Di ba? So, kung sinuswelduhan nila yung mga ahente na yon, yung mga manager na yon, sa tingin nyo saan nila kukunin? Yung perang ipambabayad nila sa equipment. So, magmamahal ang gym equipment dahil sa mga ahente at manager or resellers. So, marami dyan, mga resellers. So, nagmamahal ang presyo na equipment dahil doon. Kaya ina-encourage ko kayo na mag-canvas. Kasi doon nyo mapapansin ano yung diferensya ng ng mga iba't ibang fabricator, hindi lang sa quality kundi sa price. Kasi although ako, sigurado na ako na isa ako sa pinakamura sa mga legit na fabricator, pero sinisigurado ko rin sa inyo na may mas mura sa akin. Pero pwedeng pagdudahan na natin yung kumpanya na yon. Kasi merong mga baguhan na nakakapagpagawa ng mga maliliit na mga mas mura mga equipment, pero at risk ka doon sa baguhan kasi yun yung sabi ko, hit and miss ang gawa. Maski ako noon, nauna ako, dami ko rin pagkakamali. Baka mataon na mali ang magawa para sa'yo. Sayang ang pera, sayang ang puhunan, pinaghirapan mo yan. Kaya maging wise ka. So sa amin, pag nag-inquire ka sa Gym Depot page, sa YouTube channel, ako po ang kausap nyo. Promise, maraming magpapatotoo dyan na nagugulat na ako ang kausap sa Facebook, ako ang kausap pag pumunta sa Cavite, pagka nag-inquire. So, nagugulat sila, ba't ako? Samantalang, o bigyan ko kayo ng example, punta ka doon sa pinakamalalaki na kilala mo na fabricator. Promise, bigyan ko kayo ng clue. Punta kayo doon, tawag ka doon, tanong mo kung ang kausap mo ay yung may-ari. Never na may-ari ang kakausapin mo. Ang kakausapin mo, it's either ahente or manager yon. Bakit? Di ba? Ako kasi, nagsimula kami sa maliit hanggang lumaki kami, natutunan ko na ako yung makipag-usap sa tao kasi yung mga needs ng tao, maganda na personal na inaasikaso mo yan. Bukod doon, although yung mga tao ko marami nang alam, pero bawat isang tao dito, limitado yung alam. Kunyari, yung welder ko, alam niya paano ginagawa to. Yung sa gym ko, alam niya paano ginagamit to. Pero,
Wala ata akong tao na lahat alam niya kung mula doon sa paano ginagawa to, sa ginagamit to, at concept kasi ako yung nag-design. So, ako yung pinaka-the best na tao na pwede mag-explain sa iyo isa-isa. Ako yung the best na tao na nagkaroon ng experience sa lahat ng equipment na to na makakausap mo. Kasi kung ahente ang kausap mo, walang intensyon yan. Walang goal yan, kundi makabenta. So, use your imagination. Lahat yan sasabihin para makabenta. Sa amin, magtataka ka, never ako nag-follow up ng sales. Never ako nagsabi, oh sir, kamusta na? Sabi nyo, bibili kayo. Never eh. Kasi ayoko pinupuwersa yung kliyente. Eventually kasi babalik sila kung quality ang produkto mo, kung mura ang produkto mo at quality, babalik yan. Hindi. Meron nga eh, nagtanong na sa akin eh. Bumili pa sa iba eh. Pero na-realize nila, yung nakuha nila mas mura. Pero, substandard. As a matter of fact, yun. Dahil palpak yung trabaho, gusto nila padala dito para gawin namin. Gustuin ko man gawin yon, sa dami ng order namin, hindi ko kaya. Kaya, hindi lang factor yung presyo eh. Kailangan dalawa yan. Presyo and quality. Magtatagpo yan. Kasi, otherwise, kung presyo lang ang habol mo, ito yun. Dalawa pa pwede mangyari sa'yo. Kung presyo ang habol mo, pwedeng substandard yung equipment na makukuha mo. Malaking possibility. Pangalawa, kung presyo ang habol mo, baka mamaya, hindi mo na ikukumpara. Kasi, okay, bigyan kita example. Kunyari, imported the gym equipment, halagang kalahating milyon. O, ito. 600,000. At may, imported the gym equipment na halagang 600,000 at locally fabricated ni Gym Depot na 600,000, sinisigurado sa inyo, baka doble ang quantity nung gamit mo. So, bakit importante yun? Eh, pareho lang naman 600,000 yung puhunan eh. Di mas maganda yung imported kasi galing ibang bansa yan. Alam mo naman ng Filipino mentality. As long as imported, maganda. Okay. Agree ako kunyari sa'yo na maganda yon. Pero, kung sa imported na gym equipment, sa 600,000, eh, 20 na equipment lang ang nakuha mo. Samantalang sa akin, na local fabricator, 40 na equipment ang 600,000 pesos. So pareho lang naman, di ba, na 600,000 pesos. Pero pag nag-operate ka na, nagpatakbo ka na ng gym business mo, yung locally fabricated, kayang mag-accommodate ng 40 katao sabay-sabay. Samantalang yung imported, 20. Pagkano kikitain mo dun? Samantalang, kung 20 piraso lang pala ang goal mo na equipment, doon sa 600,000 ko, 2 gym na tagbe-20 na equipment ang maitatayo mo. 2 na yung kumikita sa'yo. Samantalang sa equipment, sa important na equipment, 1 lang. So mahalaga to, tong factor na to, tong return of investment na to. And speaking of factor na maganda na may consider mo, yun yung pang-5. Maaring hindi to yung least na reason. Pero yung pang-5, sa Gym Depot ka lang makakakita na tuturuan ka nung may-ari mismo, ako, si RP ng Gym Depot, tuturuan ka personally kung paano magpatakbo ng gym business mo mula umpisa. Mula sa pagkuha mo ng mga permit, pagkuha mo ng mga tao, paano ka magpapatakbo ng gym business mo hanggang sa pagsara sa gabi ng gym business mo, ituturo ko sa iyo. Yan ang sinisigurado ko sa inyo na hindi na ituturo ng ibang gym equipment fabricator o importer. Kasi sila, ang ultimate goal nila kasi makabenta. Lahat naman tayo gusto natin makabenta. Pero ako, gusto kong makabenta at makatulong. Kasi ako yung tao na may first hand na experience na alam ko kumita yung gym ko. Yung Gym Republic ko, magkano yung kinikita ng Gym Republic. Alam ko yun. So yun yung gusto ko na may share sa mga tao na mag-gym business. So ano yung advantage ng may nagtuturo sa inyo sa paano magpatakbo ng gym business nyo? Ito yun. So marami sa inyo na nanonood, may experience sa gym. Shout out kay Sir Ton Carion. Basta si Sir Ton ng Capiz, Iloilo. Galing si Sir Ton sa akin. Si Sir Ton is gym instructor sa Saudi Arabia. Ngayon, magtatayo siya ng isang gym niya
sa Capiz, Iloilo. Okay, ito yung napag-usapan namin ni Sir Ton. Kasi, gym equipment trainer siya. So, ito yung sinabi ko. May dalawang tao na gustong pumunta sa gym, ang goal nila magpalaki pareho ng katawan. So, pareho gusto nila magpalaki ng katawan. Yung isa, kung ano yung napapanood niya sa internet, bara-bara. Sige, ito titirahin ko, kung ano yung makita ko, tira. Hindi niya alam kung ano kakainin niya. Hindi niya alam kung ano program niya. Okay, yung pangalawang tao, lumapit ngayon sa personal trainer. So, si personal trainer, tinuruan siya ano yung program niya, ano yung kakainin niya. So, sa tingin nyo, doon sa dalawa, sino yung mas malaki ang probability na mag-i-improve ang katawan? Agree doon sa may personal trainer. Kasi yung personal trainer, bukod sa itinuturo niya yung alam niya, itinuturo ng personal trainer kung ano yung natutunan niya sa sarili niyang katawan. Yung mga akala niya na magwo-work para sa kanya ay hindi pala nag-work, yun yung na-share niya. Kaya yung tao na nagpatulong sa instructor, yan yung tao na mas malaki ang posibilidad na mag-improve ang katawan kumpara doon sa tao na bara-bara lang. Okay? So dito papasok si Jim Dipo. Si Jim Dipo, personal trainer yan ng mga gym owners, ng mga papasok sa gym business. Okay? So ngayon, yung mga nag-i-inquire, pumasok sa gym business, kunyari, yan yung gustong ma-develop yung katawan. So, ito naman, ang goal nila, yumaman sa gym business. Okay, punta siya sa isang fabricator, kay fabricator X, kay fabricator E, o kung kani-kaninong fabricator. Pero si Jim Dipo lang ang willing, libre, na magturo doon sa kliyente kung paano magpatakbo ng gym business. Sigurado ako, di ba? Kung yung mga nagtayo ng gym business na nagpunta sa ibang fabricator na hindi properly guided, na hindi naturuan kung paano magpatakbo ng gym business, yung pagkuha pa lang ng lisensya, malaking bagay na yan eh. Yung mga permit, malaking bagay na yan. So kung hindi kayo naturuan, nung supplier nyo, nung fabricator nyo, sa tingin nyo, sino yung mas mabilis na mag-improve? Yung tao na pumasok sa gym business na walang kaalam-alam. Kahit pa ano yan kahit pa na tumanda na sa gym, yung gym business na magtatayo na yan, yung owner, kahit tumanda pa siya sa gym, kahit pa na instructor siya, iba pa rin ang gym business. Iba yung gym business sa nagbubuhat ka lang na nagpapalaki ng katawan. Tandaan nyo yan. So, sino sa tingin nyo mag-improve? Yung tao na pumasok sa gym business na hindi ginaguide o tinuturuan nino man, or yung isang tao na pumasok sa gym business, may nag-guide, may nag-training, may nagsabi, may nag-coach ng kung ano ang gagawin. Sa tingin nyo sino sa dalawa yung mag-improve? Di ba? Kayo na po yung sumagot. So, walang guarantee naman yan eh. Maski naman yung pupunta sa gym, na nagpaturo sa personal trainer, walang guarantee yan, nalalaki yung katawan niya eh. Pero yung possibility, na lalaki yung katawan niya, mas malaki ang possibility. Nalalaki yung katawan ng taong pumunta sa gym na nagpaturo sa trainer, or malaki ang possibility na magsasucceed yung gym business mo kung properly guided at trained ka nung fabricator mo. So yun yung pinagmamalaki natin na bakit sa Jim Dipo. May isa pa tayo reason. Pero yung reason na yun, ihuli natin, i-proof of completion muna natin. Dahil puno na tayo dito tayo sa labas. So, kagaya nung nasabi ko sa inyo, bukod dun sa loob, meron pa tayong mga equipment dito. So ito, break time tayo kaya wala kayong makitang tao. So ito ngayon yung mga umaapaw na doon ng mga gamit. So ito, mga proof of completion natin dito is iba-ibang kliyente to. At natutuwa ako na halos lahat ng proof of completion natin, dati na nating kliyente, dati nang may sariling gym, na naniniwala doon sa tinuturo natin na huwag maging kampante sa gym business mo. So from time to time, nagdadagdag
dalawa dito, sigurado ako lagi nyo naririnig kasi halos buwan-buwan umu-order sa atin. So, anong sikreto nila? Nag-iipon sila ng pera. Part nung kinikita ng gym business nila, iniipon nila para makapag-upgrade sila ng gym equipment. So ngayon, bumibili sila ngayon ng gym equipment, hindi na galing sa sarili nilang bulsa. Kumbaga, kumikita na yung gym nila at doon sila kumukuha nung kanilang pangbibili ng gym equipment. Itong dalawang babanggitin ko mamaya, hindi na bago sa pandinig nyo. Ito, kay Ma'am Sheena ng Allen Samar. Okay. So, pangalawa na ni Ma'am Sheena. Si Ma'am Sheena is November siya nagpa-deliver sa atin ng isang equipment, nalimutan ko na kuno, ngayon pangalawa na to. So, isang dips leg raise. So, kita nyo naman yung design natin ng dips leg raise. Iba na. Ginaya natin to sa pang-imported ng mga gym equipment. Kaya, masasabi ko sa inyo na ngayon na very competitive na tayo sa mga imported gym equipment. So, ito yung kay Ma'am Sheena from Allen. Tapos, ito kay Sir Rogelio. Okay, kinakabit na lang natin yung Smith machine. Si Sir Rogelio na Camsur, kung di ako nagkakamali. So, Sir Rogelio, kung di rin ako nagkakamali, may sarili ng gym, mag-upgrade. Maganda tong ano niya, upgrade niya. Bakit? Kasi, hindi lamang super rack ang kinuha niya. So, ang kinuha niya, super rack with Smith machine sa likod. So, pag ito yung kinuha mo, 4-in-1 lalabas to. Bakit? Kasi, yung apat na sides ng equipment na to, lahat to functional. So, sa harapan, may squat rack ka na may imported na J-hook na sabitan. So, parang imported na to. So, harapan, squat rack. Sa kanan, makikita nyo, lat pull down bar naman. Lat pull down naman to. So, sa kanan, napapakinabangan. At sa kaliwa, kalahati ito ng crossover. So, lahat ng mga cable exercises na magagawa mo sa isang cable, sa single cable machine, magagawa mo to. So, pwede kang mag-tricep, pwede kang mag-bicep, pwede kang mag-one-hand crossover, sa shoulder, magagawa mo dito. Over 50 exercises na magagawa mo dito. Pero, hindi tayo natapos doon sa super rack lang. So, dito sa likod, may Smith machine pa. So, apat. Unlike sa ibang equipment na 4-in-1, pag sinabi kasing 4-in-1, ito sa akin, apat na tao ang makakagamit sabay-sabay ng hindi mag-aantayan. Samantala kasi iba 4-in-1, apat na equipment, apat na machine ang kaya niya gawin, pero isa-isa nag-aantayan. Ito hindi, apat na tao sabay-sabay. So perfect na perfect to doon sa mga may maliliit na space. Kasi ganyan man kalaki yung kakainin niya, apat na equipment ang katumbas nito. Pero wait, there's more. Etong kalahati ng crossover to, Sir Rogelio, kung napapanood mo to, kalahati ng crossover to eh. Pero ito, may nakaabang tayong tornilyo rito. Makikita niya, Sir Rogelio, pagka-deliver, pero pwede natin lagyan ng poste yan. Isa sa taas na brace, isa poste para maging full crossover. So, Sir Rogelio, kahit na na-deliver na to sa iyo, pwede mo pang ihabol yon, yung kalahati ng crossover na yon, para maging buo tong crossover mo. Magiging full crossover to. So, hindi nalilimitahan yung ginastos mo na pera para sa equipment na to lang. Kasi pwede mo pa tong i-improve. Ganun sa amin dito sa Gym Depot. Okay. So, ito, nalimutan ko yung first name. So, ito, yung FB name niya, si Cruhay. Pero, si Sir, na-deliveran na natin to sa Antique last year. So, ngayon, si Sir, nagpadagdag ng equipment niya. So, kagaya nung pinipreach natin, huwag kang makontento doon sa mga gym equipment mo. Kung gusto mo dumami lalo yung mga kliyente mo, magdagdag ka from time to time ng equipment. Ito, itong dalawa na to. Ito ngayon, si Sir Wilt ng Gentry at si Sir Junski ng Cordon Isabel. Ito ang mga asuki na natin. Ito, yung sinasabi ko sa inyo na halos buwan-buwan, nagdadagdag ng gym equipment nito. Lalo na Sir Junski. Dami ko ng video dito kay Sir Junski. So, papasalamat ako. Ito yung sinasabi ko, di ba? Importante may nag-guide. Pinagmamalaki natin yan eh. So, itong mga tao na to, ito yung mga nanonood ng mga videos natin. Ito yung mga tao na nagtitiwala sa atin na sundin yung mga payo natin. Kita nyo, hindi naman sila nagsisi. Sa tingin nyo, si Sir Junski siguro pang-6 na beses na yan eh.
Parang pang-anim na beses na yan na kumukuha sa atin ng gym equipment. Padagdag-dagdag. Sa tingin mo, bibili ba siya ng ano? Bibili ba siya ng gym equipment pa rin, paulit-ulit, kung sa tingin niya, palpak yung gawa ko or may mali doon sa tinuturo ko. So, siguro yun yung kahit pa paano patotoo natin na yung tinuturo natin may nakikinig at may natututo at may nakikinabang. So, si Sir Junski, panoorin nyo ibang videos ko na makikita nyo pang ilang beses na. So, ito, kay Sir Will, ng leg curl, leg extension to. Leg curl, leg extension, combo machine. At itong kay Sir Junski, ito yung isa sa pinaka-paborito ko. Yung assisted squat with standing calves. Yun yung pangalan ko dati. Pero sa totoo lang, hindi lang to nalilimitahan ngayon sa assisted squat at saka sa standing calves. So, meron na rin itong pang shoulder. So, pwede ka mag-shoulder, pwede ka rin mag-back. So, kaya naging paborito ko na to na gym equipment kasi small but terrible to. Halos na to parang whole body na exercise to. So, ito po yung mga proof of completion natin for today. So, masaya ako na na hanggang ngayon, na pinagkakatiwalaan tayo ng mga tao. So, yung another reason, yung last reason pa na naisip ko bakit Gym Depot, kasi kita mo ito, ito is from Cordon Isabela, General Trias, Antique, Visayas, Antique, Camarines Sur, Samar, Province, sa Allen. So makikita nyo, buong Pilipinas talaga yung delivery natin. Yung kay Sir Pasco sa Bacolod, sa Visayas. So makikita nyo, pinagtitiwalaan tayo ng mga tao from Luzon, Visayas at Mindanao. Na-delivery na po natin lahat ng lugar na yan. At masaya ako na maipagmamalaki ko na yung mga napagsilbihan namin noon, karamihan dyan, napuntahan ko pa. Karamihan dyan, ako pa nag-deliver mismo. So nagpapasalamat ako. Yun yung isa sa pinakamalaki advantage nyo. Hindi kami pinagkakatiwalaan sa Metro Manila lang. Pinagkakatiwalaan kami sa buong Pilipinas. Nakapag-deliver na kami sa Hulo. Nakapag-deliver na kami sa Santa Ana, Santa Fe, Cagayan, Bali, pinakadulo na ng Puerto Batanes, pinakadulo na ng Pilipinas, sa norte, at pinakadulo sa south, na Hulo, sa Sulu. So lahat yan naikot na namin. So buong Pilipinas na po ang nagtiwala sa Gym Depot. So kung ikaw, napapanood mo tong videos ko, at ngayon mo lang ako nakita, check mo kung bakit kami pinagkakatiwalaan sa buong Pilipinas. Ako po si RP na Gym Depot. Maraming salamat po.